unang panahon, noong hindi pa naiimbento ang dyaryo at libro, lahat ng kasaysayan at epiko ipinapasa lamang sa pamamagitan ng awit, tula at kwento. Datu abi barang malang gabuyong siho madap nen kasagakay kabun to kasabaka binugot halaya. Pero paano kung ang mga sinaunang kanlungan ng kasaysayan ay tuluyan ng tumanda at pumanaw? Sino ang magtutulay sa kahapon at ngayon? Mahigit 20 taon na ang nakalilipas ng akyatin ko ang bulubundukin ng Tapas sa pagitan ng Capiz at Iloilo. Marunong ka bang tumalon, man? Ang aking pakay ang mga binukot na minsang naging kanlungan ng mga epiko ng Panay. Binukot ang tawag sa mga babaeng ibinubukod o itinatago ng kanilang mga magulang sa loob ng kanilang tahanan. Maganda, maputi ang balat, inaalagaan na parang prinsesa. Hindi pwedeng lumabas at makita ng iba. Ni hindi pwedeng tumapak sa lupa ang mga paa. Pero higit sa kanilang ganda, may mahalagang papel na ginagampanan ng mga babaeng binukot. Sa pamamagitan ng awit at sayaw, kabisado nila ang sugidanon o ang mga epiko at kasaysayan ng kanilang tribo. Sila ang daluyan ng kultura at kailangan nilang ituro ito sa susunod na henerasyon ng mga binukot. Pero nang mangyari ang World War II, marami raw binukot ang naging biktima ng mga Hapon. Pagpasok naman ng dekada 50, dumami ang mga eskwelahan sa probinsya. Imbis na gawing binukot, pinag-aral na ang mga batang babae. Matagal nang itinigil yung tradisyon o yung practice ng pagbibinukot kasi wala na ring mga pamilya na gustong ibukot yung kanilang mga anak. So kung meron mang binukot na nabubuhay pa ngayon, sila na lang yung mga dati pang binukot tapos tumanda na sila. At may isa raw dito sa Barangay Datagan na apparently 80 plus years old na, siya raw yung isa sa mga pinakamatandang buhay pa na binukot. Gandang araw! Lola! Lola! Kumusta po? Sa edad na 88, si Lola Teresita ang isa sa mga nabubuhay pang dating binukot ng Capiz at Iloilo. Marami sa kanyang mga kasamang binukot noon namatay na. Kwento ni Lola Teresita, 18 taon siyang binukot o itinago ng kanyang mga magulang. Hindi pagpakita sa kwarto ko lang, sa duyan. Oh, sa kwarto ka lang. Tapos hindi pagwaan sa kuha ni ikaw. Sa lang parehas ka diyan, ate diya sa bawayang hindi. Oo. Diyan lang sa balay. Oo. Ako. Oo. Kung magpagawa ako, Oo. naglagsina na initan ko. Siya raw ang pinakamaganda noon sa kanilang tribo. Bukan ko matake, ma'am, kanina padayaw. Gaedad pa lang gani takot pulo, duro tanan na luyang kanaka, hanggad akong daat lawas. 12 pa lang edad ko, daw draga digitaken.
Ti na nabian sanda, gusto nanda, mga sawa sanda, malisensya kay tatay ko kag nanay. Ti mo na nanay kag si tatay, hindi ta ka makaano ka akong asawa. Ay bukuto na padang anang bata. Natapos ang kanyang pagiging binukot pagsapit ng kanyang ika-18 kaarawan. Ipinakasal siya sa isang lalaking hindi niya kilala. Kapalit ng baboy, alak at bigas. Ikwento niyo po sa akin ang kasal ninyo. Ti manaan mo nga hindi lain na sang una do karon. Pagkakita kadang bana ko, hindi nagita ko pag anuhan. Ang bana kay nanay, aber mag ano, ti hindi ka na makigatubang dahil hindi basi magsulod to sulod ka may pinuti akong daan. Ti hindi nahadlok. Ang nanay na kagtatay na amugin hambal na mamalayi tanay dayan kay kanday nanay sa tatay. Ti na malayi. Di nag-istorya di natin nga amo diday kasal naman. Yung pangayuan ka baboy nga dohok bilog isak sakong bugas. Kag pangasi nga duha. Nagkaroon sila ng 3 anak at tulad ng dati, sa bahay lang siya namalagi. Ang problema, maagang namatay ang kanyang asawa at kailangan niyang buhayin ng mag-isa ang kanyang pamilya. Paano kayo nabuhay? Wala na ang imubana. Sino na nagaubra? Daron ako ka pakaisa ko kag mabugto ko sa kampo. Kampo barang tubo barang nga nahilamunan. Hindi ako pagbatunon. Hindi ako kumaan mahilamon. Hindi ako kumaan matanom. Uli itang binukot ninyo. Hambal na, ako dumaan ako magbaligya sa super. Ang mabuhi mo'y bata mo kag masagudan mo, duroy tanong mo, inanay mo, ubusa ka, darato super, hay amuda ka rin makakwarta ka. Nagbulanti ako super, tagduha kaing saging ko, mga puso, tag-isaksako, mga alugbati, mga tanan. Pati ang mga pilak at ginto na dati niyang palamuti sa katawan, isinanla para magkaroon ng puhunan. Yung coin ay nakasulat Republika Mexicana. Parang luma na talaga tong Mexican peso, 1901. Ito ay Sa Kayanda. 1886? Bakit ganun? Saan na nagbigay sa inyo nito? 1886? Saan nyo to nakuha? Sino nagbigay nito? Apoy pa nanay na kang tatay na. Galing pa sa nanay ng nanay mo? So dati raw, itong kanyang kwintas, mas marami pa raw itong mga coins. At saka meron pa rin daw siyang isang belt na punong-puno ng mga old coins. Pero nung kinailangan daw ng pera ng kanilang pamilya, binenta raw nila. Saan ninyo pinabaligya ang ano? Agong namon baligya. Yung baligya na 10,000. Ang perang kanyang kinita, ginamit niya para itaguyod ang mga anak. Bakit mo pinag-eskwela ang mga bata mo? Pa-eskwela ko sanda para may mabawi kanakin nga nang ako ara, ako pa-eskwela ha kaginikanan ko. Tinaka bisan wain ako pa-eskwela ha bawian ko sa bata ko. Di amo na ang nag-aram sanda. Mula noon, wala na raw sumunod sa kanyang yapak bilang binukot. Paminsan-minsan, binabalikan ni Lola ang nakaraan at kung gaano siya kaganda noon. Ang nanamian gid katawo hitsura ko katusang una. Hindi ako mataas. Kapay bukat bulan lang yang bayo ko.
Do pinggan lang daya, likod ko, parehas matapan. Anong daw pinggan? Yung nini, tama ka puti, tudok, bukan takot bugtok. Ako apat ko sang unang tama ang kaputi. Daw ano lang ka, ubad kaputi, hindi gid ako nanay pagpainitan. Do karon do malang, tanda ko din. Pati ang mga panghihinayang ng kahapon. Nanay, abi gin pa eskwela mo takenay. Oo. An ko to, ay mo lang taked daan pagbuputa. Oo. Pa eskwelahan mo lang taken. Dapat ano ri pabuton ko hay way mo taked pag pa eskwela. Kung may mag-abot nga mga maaram, do mumoy lang taken ka panurok, hindi ako maan masabat. Kung Tagalog hambal nanda, kung in English. Oo. Paano ko nay? Tulad ni Lola Teresita, maraming pamilya na rin ang tumigil sa tradisyon ng pagbibinukot. Ang bulawan ko ng tiladis mo ngalunan. Pero kung wala ng mga bagong binukot, paano na ang mga sinaunang awit, epiko at sayaw na bitbit ng mga sinaunang prinsesa? Sino ang magiging daluyan ng kasaysayan at kultura? Naoy balaogan day dali endatodogay. Anak ng isa sa pinakahuling binukot si Federico Pedring Caballero. Bagamat hindi siya babae, pinag-aralan ni Tatay Pedring ang sugidanon o inaawit na epiko ng mga binukot. Para kahit pumanaw na ang mga huling binukot ng kanilang lugar, hindi na mamamatay ang kulturang kinagisnan. Makalipas ang 20 taon, buhay pa kaya ang pangarap niyang iyon? Sa aking pagbabalik sa isla ng Panay, hinanap ko ang mga matatandang binukot na nakilala ko noon. Nalaman kong marami pala sa kanila ang pumanaw na. Nalaman ko ring ang mandilikhang si Federico Caballero ay pumanaw na rin. Hinanap ko ang kanyang asawa na minsang nagturo sa aking umawit at sumayaw. Ito na yung ano ko, corona ko. ito na yung corona ko. Okay, so yung mga nagsusuot daw nito, yung mga espesyal na mga babae, mga prinsesa nila. Nanay! Hala, Nay! Hindi mo ako nakikilala. Nakikita niyo ba ako? Malabo ang mata mo? Oo. Ito lang daw maliit ang Ako ang nagbisita sa inyo ni Tatay Pedring. Mahigit 90 years old na si Lola Lucia. Mahina na siyang kumilos at magsalita. At halos hindi na niya natatandaan ang nakaraan. Natatandaan ko dito sa Kalinog, wala pang kalsada noon, tapos talagang very rough roads pa siya. Pero may pinuntahan akong isang lugar, yung Balay Tulunan. Ito ang Balay Turunan, isang maliit na eskwelahan sa taas ng bundok, eskwelahang itinayo ng natitirang angkan ng mga binukot, si Tata Pedring. Hinanap ko ang eskwelahan na itinayo noon ni Federico Caballero. Baka sakaling mahanap ko pa ang bakas ng nakaraan. Nay! Kumusta po? Ito po ba yung Balay Tulunan? Pero ito na lang ang aking nadatnan. Dito ba tayo doon dati? Dati tapos meron ditong maliit na kubo, ma'am. Oo, may kubo dito, tapos may silong, tapos may second floor. Pinaupo ninyo ako doon. Saan ang kubo? Wala, nasira na, ma'am. Nasira ng Dito yung kubo. Dito po, dito po. Wala na. Wala na. Nasira ng bagyo. Nung yung malakas na bagyo.
So wala na. Wala na. Eh dito, Tapos ito, hinihingian ng papa ko noong buhay pa siya, ma'am. pero nandito na ito dati. Oh, yung museum po Ay, ito. oo, hindi. Dito kami nag-aral ni Ai. Yung may blackboard. Kaso wala na, ma'am. Anong wala na? Yung blackboard kasi nandoon na sa baba. Ito na lang nang natira. Nang hinayang ako sa aking nakita, tuluyan na nga bang pumanaw kasama ng mga huling prinsesa ang pinakaiingatan nilang awit, sayaw at kultura. Napawi ang aking lungkot nang makarinig ako ng mga inosenteng tinig. Mga bata, may bisita kita. Ano ganyan ba niyo kung may bisita sa balay turunan? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Welcome to Panay Bukidnon Tribe. Yay! Thank you! Salamat! At sa isang sulok, may nakita akong pamilyar na mukha. Namit ko ba kayo dati? Kamukha po ninyo si Tatay Pedrin. Kapatid ko mo, siyempre. Oo, siyang bunso. Younger brother. Younger brother ka? Pero wala ka dito nung nagbigay Sa Manila. kami. Manila kami. Sa Ako. Manila. Sa Manila, pero kamukha I was- mo? Kamukha mo talaga? I was in Manila since 2000 up to 2014. Kapitan Cheng. Pagkapitan, nanay umbok. Tering-tay, mayor sa bukso. Chingaling-aling. Si Rodolfo ang nagtutuloy ngayon ng eskwelahang sinimulan ni Federico Caballero. Tulad ng kanyang mga kuya, naipasa rin sa kanya ang mga awit at sayaw ng kanyang binukot na ina. Sa duta, agusukton, ay tingling huna. Habang napatulog siya ng bunso namin kapatid, nagkakanta siya, nakikinig kami. Siyempre matandaan namin gabi-gabi, kinakanta niya eh. Siyempre, hindi mo na makalimutan, ma-register na sa isip mo na yung something. Gabi-gabi, yun ang Oo, naririnig siyempre mo. wala namang radyo, wala namang kurente. Oo. Siyempre, diyan lang kayo focus. Tapos na-memorize mo na. Oo, siyempre ah. Oo. Okay. Pinawat sa likod. Si Rodolfo at ang kanyang asawa na ngayon ang nagpapatakbo sa School of Living Tradition sa Kalinog, Iloilo. Tuwing Sabado at Linggo, tinitipon nila ang mga bata sa kanilang tribo para ituro ang mga sinaunang awit, epiko at sayaw. At kung dati sa mga babaeng binukot lamang itinuturo ang mga sugidanon at katutubong tradisyon, ngayon pati mga batang lalaki tinuturuan na rin. Sa ganitong paraan, maraming magmamana ng katutubong kultura. Binukot ka man o hindi, babae ka man o lalaki. It is our legacy to our great grandmother. Minana namin, hindi pwede makalimutan namin. Habang may hininga kami, kaya hindi ako nagtigil sa pagturo sa mga bata kahit walang suportar para masalin ko sa kanila yung kaalaman ko na maalaala nila, ganito pala noon. Binanog ang tawag sa sayaw na ito, isang sayaw ng panliligaw na ginagaya ang kilos ng agila. Yung sayaw na binanog, traditionally ginagawa siya sa ganitong papag. Kasi dapat naririnig
yung kalansing or yung tunog ng papag mismo. So minsan yung mga nanonood, kasama rin sila sa gumagawa ng musika. So makikita mo yung ginagawa ngayon ng bata, talagang tinatap niya talaga yung papag para gumawa ng sound. Kasama yun doon sa performance. Ang batang si Zuela Marie ang isa sa pinakamahusay sa pagsasayaw. Sa bawat pitik ng kanyang mga kamay at paa, sa sandaling panahon, pakiramdam ko na buhay muli ang mga binukot ng kahapon. Doon ko na lamang binukot din pala ang lola ni Zuela. Hindi ko pa siya naabutan kasi nung napatay. Namatay na siya ng maaga. Opo. Hindi mo nakita ang lola mo na Hindi po. So, bakit ka nag-aaral magsayaw ngayon dito? Kasi gusto ko pong maging isang teacher na para hindi po mawala yung kultura namin. Katulad ng lola mo. Opo. Si Zuela na nga ba ang magpapatuloy ng tradisyon at kaalaman ng mga sinaunang binukot? Ba't kailangan mong matuto ng sayaw? Kasi gusto po namin makatuto din po ng ginagawa nila noon. Bakit importante na matuto ng ginagawa nila noon? Noon pa yun. Bakit kailangan? Para hindi po mawala yung aming kultura na magsayaw at mag-border at magbasal. Lompiang! Alas 4 na ng hapon nang matapos ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Pero kung ang mga binukot noon mananatili sa loob ng tahanan, sina Zuela diretso sa palaruan. Di tulad ni Lola Teresita na ikinulong sa loob ng maliit niyang mundo, ang mga batang ito malayang makapaglaro, Strike 3. malayang makapag-aral, malayang pumili ng kanilang kinabukasan. Anong gusto mong maging paglaki mo? Nursing po at teacher. Nurse at saka teacher ang gusto Opo. mo. Dalawa. Opo. Paano mo gagawin yun? Yung Monday, Tuesday, and Wednesday at Friday po. Ayun po yung anon ko. Yung mag-nurse. Pero kung Sabado na po, kailangan ko pa magturo na. Magturo ng alin? Ng mga panubok Ng at alin? mga pagbasal. Yung mga sayaw ninyo dito. Magtuturo ka. Opo. Ang batang si Zuela ang patunay na posibleng itulay ang noon at ngayon. At hindi kailangang isakripisyo ang kulturang kinagisnan kapalit ng kinabukasan. Bakit importante na hindi mawala yung kultura ninyo? Kasi po hindi na po makikita namin yung kultura namin noon. Ngayon. Ayaw nyo ba yung mga modern na sayaw? Ayaw po namin yun. Ayaw Bawal mo po yun? yun. Kultura yung malaki. Yung mas mahalaga. Oo. Kultura ang mas mahalaga. Napada na kapanlugaya wen
Lên ka ang dun di ka butun ka bukat yung dalga ewel ka balada anudang datu abi barang malang gabuyong siho adap yun kasakakay Ang mga sinaunang awit at sayaw, kwento at mga epiko ay pamana ng ating mga ninuno. Tatak ng ating pagkatao. Pang danam kaday alayaw ilumbayaw. Mabilis mang magbago ang panahon, hindi dapat malimutan ang kahapon. Responsibilidad nating lahat ang pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan. Pumanaw man ang mga binukot ng nakaraan, lahat tayo posibleng maging daluyan ng kasaysayan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.